what's up? This is Sir Tom Wong. Yung karaniwang ginagawa. Yung basta gawan mo ko ng likong pakanan, gawan mo ko ng likong pakaliwa, gawan mo ko ng sakay mo para mabago natin kung pwede natin baguhin para yung position. Hindi mo ito mo. Lagyan mo na sa... Ginagawa mo? Tinuturuan siya ni Sir Fritz. Kaya ka na nawawala ng control. Ano mo ba yung target mo bago masakit yung bike? Mali po yun. Hindi po siya undergo. Ito po yung bike mo backbone. Saan yung makina mo? Sa harap. Mas lamang yan sa harap kaysa sa likod. Kaya hindi mo magamit yung bike mo ng tama. Kasi unang-una doon parang sa tire pressure hindi na tama. Hindi mo ma-apply yung tamang momentum mo sa bike. Mamaya mag-tire finish ka ulit. Gawin mo 27 ang front, 27 yung front, 24 yung rear. Bakit 27? Bakit 24? Bakit ang layo ng gap doon sa gamit mong tire pressure? Ngayon, lagi niyo tatandaan. Bakit 27? Nang una, yung traction control ng tire, pagka nag-delay brake ka, ang pwersa, tendency, nasa harapan lahat. Ano nangyari? Nasa yung bigat na. Diba? Ngayon, ano yung tire mo noon? 21. Ngayon, yung 21 na yun, yung traction ng tire mo, sobrang dumidikit na. Nag-zero control ka kasi nagwawabon na yun. So, hindi mo lang kinapapansin. Kailangan ng traction ng gulong. Pagka nag-drift ka, dapat nag-gap siya ng konti lang. Nag-play siya, halos gumaganyan yung gulong. Huwag yung sobra. Kasi yung ginawa mo dito, yung bigat ng bike, is hindi para doon sa tire pressure na ginagamit. Okay. Bakit 27 saka 24 una-una, lahat ng bigat ng bike pag nag-late brake nandito lahat sa harap, ang magpe-pressure ngayon nun is tire at saka suspension. Kaya mag-glide mo yung bike kasi yung bike, yung pag-lean mo is sakto yung tire pressure mo, body position mo, kailangan natin baguhin kasi katulad kanina malayo. Yung upo mo, hindi ganun katatag. Kaya na tayo mag-wobble, pwede ka kagad lang. Yan nangyari sa'yo. Ngayon, pakita mo ulit yung body position mo sa pag-upo na backbone. Yung upo mo lang. Yung upo mo lang na saktong right mo. Yan, upo ka, saka. Yung pabagin. Sige. Yan. Sige. Bakit gano'n? Yung center of angle mo sobrang kalayo. Kasi short track ka, hindi naman ito high speed. Yung center of angle mo nandito ka na sa dito. So, wala na traction to. Kasi hindi naman to high speed. Mag-lean out ka ng ganong kahaba na buhay. Yun yung nagiging problema. Ang lean angle mo lang is nasa loob ka lang dapat nito na center. Kasi ang race track na pinapasukan mo is more on counter dito. Corner to eh, hindi to katulad ng class na tamang bumaba. Nakadepende kasi sa pagliko, sa race track, yung laki. Ngayon, yung nangyayari sa'yo, dahil sa sobrang short corner to, hindi ka masyado napakabagal mo kung napansin mo. Kasi sobrang labas ka na ang ilang seconds bago ka lumabas dito sa kanan. Ang layo, di ba? Pagkakaliwa ka naman, ganun din. Ilang seconds yung nawawala sa'yo, mag-lean out ka. Ngayon, pakita ko na lang sa'yo para may idea ka. Kung paano yung ulo, center of angle ng helmet. Yung kanina, yung body position mo is sobrang lean ka. Nakalabas ka. So, wala kang traction para dun sa bike. Kasi hindi mo kailangan ng high speed para ibaba yung bike. Diba? Hindi na maigit. Pagdating naman dun sa corner, yung sa baba, ganun din ginagawa mo. Ang kailangan mo naman, kasi sobrang technical dun eh, hindi naman yung bike na to para dito. Kasi sobrang mahaba ang wheelbase. Ngayon, ang body position naman dito is counter pagdating sa baba. Nakahanap kita ng counter para may idea. Ayan. Nakahiga yung motor pero naka-lean angle lang. Counter ang tawag dyan. So napakatuling yan. Wala kang minaaksayang oras para kumaliwa or kumanan. Kung
mapansin mo yung bike, nakasayad na yung mga panggilid. Diba? Hindi mo kailangan na pumesto, hindi mo kailangan magpasayad ng tuhod para masabing matulog ka. Ang kailangan mo dito is glide. May-glide mo yung bike, tapos hanggat maaari. Pagka bumaba ka dito, anong corner ang shift mo pagka pumasok ka dyan? Saan daw ba? Sa first turn? Sa tercero? Yan, third gear. So, yung third gear ka, nag-entry point ka. Paano ba yung sistema ng entry point mo? Full throttle ka, glide, acceleration para Sa first turn sir, di ba? Ano lang? Bitaw ko lang. hindi po pwedeng gano'n. Kasi ang kailangan mo, yung traction control ng bike, hawak mo lagi. Kung hindi mo kayang i-glide ng third gear, second gear ka, para ramdam mo yung bawat acceleration. Huwag mo siyang hayaan na nagsasarado ka, kasi mamamatay yung RPM mo. Anytime mag-brake sa likod, pwede kang mag-recycle. Kita mo yung kailangan mag-dito sa background na magkaiba dito sa likod. Yun, ang sakay sa bike, kailangan, pag kumaliwa, paano ulit? Nauna, bakit? Sobrang malabas mo na dito. Kailangan, yung katawan mo lagi, nasa center of gravity lang lagi. Para mailiko mo ito. Kasi hindi ito Clark na kailangan mo i-glide ng masyadong mahaba yung wide masyado. Hindi mo kailangan yun. So, paano na? Pagka lumiko ka, itagilid mo yung bike, kasabay mo lang yung bike, center ka lagi dito. Din-wait kung tawagin. Yan. Ililane mo lang siya kasama yung body mo, tapos tukod mo lang yung paa mo, pag mo yung bike, body position mo dapat matatag. Hindi yung pagka nagwabol, pwede kang, ay, dumulas ako. Lang. Iwasan mo, huwag mong gawing hobby yung pag-semplang. Kasi pagka nabalian ka, ilang buwan ka nagpa-practice, magastos ka ng bike. Sabi yung Diba? Hindi ka makalaro, pilay ka. Kasi ang nangyayari kasi sa inyo, nasasayang yung bawat training sa bawat punta nyo dito. Nag-aaksaya kayo ng gulong, nag-aaksaya kayo ng gas, gastos sa bawat araw. Pwede namang gawin nyo yun na may natututunan kayo sa bawat practice. Kayo ba pag nagpa-practice kayo dito, may goal kayo? Anong goal mo? Masasabi mo sa sarili mo, pero sa tingin ko wala. Basta umikot ka lang, okay na pagkatapos. Ito para magkaroon ka ng goal sa sarili mo. Kumuha ka ng isang kaibigan mo, baka pwede mo akong orasan. Ngayon, kung yung oras mo dito is 51, favorite mo yun. Yun ang oras mo eh. Yun ang start mo, mag-start ka 51. Ay, kung paikot-ikot ka lang ng paikot-ikot dyan, magmamabilis ka doon, magbabagal ka dyan, magmamabilis ka sa ibang corner. Wala kang goal na natatapos. Ibig sabihin, wala yung practice mo, sayang ang lahat. Kasi may time na, mag-daily ka rin dito, ay yun, pangit dito yung dito. Hindi po kayo yun. Ang goal natin, pag kabilang sa rider, mapababa yung oras. Hindi paganda ka na ito. Hindi mo kailangan ng pabugian ng ligo para manalo. Kailangan mo speed para manalo. Ang goal mo lagi, ganito, lagi mo tandaan, pa-oras ka. Alam mo ngayon, 50 hours, okay. Itong buong maghapon na to, magiging 49 seconds ako. Tama ba? May goal ka. Uy, na 49 ko na. Siyempre, kung nagpa-practice ka, na 49 ka pa rin, sayang ka lang ng isang buong maghapon. Sayang na naman yung gastos, yung travel, yung banta mo dito. Kung goal mo talaga na mapababa yung oras. Pero kung gusto mong mamasyal lang dyan, okay lang. Tama. Pero bilang isang racer, syempre, goal mo eh, kaya ka nga nagpa-practice eh. Kung nagpa-practice ka lang pala dyan na wala lang, sayang yan. Lahat naman tayo nagpa-practice para sa mulin eh, hindi na yung bumabagal. Okay, kasi tayo sa sakay ng motor, sige. Ulit mo kayo. Yung paa lagi, naka-ready lang sa preno pag kumakorner. Sana pwede tayo maturuan ko kayo ng throttle control kung paano talaga. Yung mga reading lang para kasi winning kasi para matuto kayo kasi pag sa sarili mo makarera ka pero sa totoo lang hindi ka para marunong gumamit ng throttle control. Marami ako naisip ang mga rider na ganyan. May mga estudyante ako, ayan yung motor niya. Samantalang isa sa mga
yan ang acceleration. Hindi yung matulin ka, pag may tumawid, boom, wala na. Sabihin, Patay. wala. Hindi mo nararamdaman yung power ng motor kasi na-aksidente lang naman yung iba pagka matulin pa. Pag may tumawid, anong unang ginagawa? Clutch, saka preno, di ba? Wala. Kailangan maintindihan mo kung paano i-proper yung paggamit ng change gear, ng bike. Saka mamaya, wala.